Baka naman babawiin ng SMC yung kanilang losses by increasing the toll fee. Ano yan, no? Yan po hindi po nag-agree ang Pangulo dyan. No? Kailangan po ang gagawin natin dito walang increases. Apart from the regular increases, kasi may regular increase naman po talaga yan, no, under the contract, no. Pero for this, the objective is walang toll fee increase. Mag-uusap po kami ng ibang mga bagay na pwedeng mabigyan ng fair and reasonable reprieve ang San Miguel Corporation. Okay. Such as a possible extension of the concession term. Good. Now, itong current number coding scheme wherein pag halimbawa 1 and 2 hindi ka pwede sa Monday, and then 3 and 4 Tuesday, 5 and 6 Wednesday, 7, 8 Thursday, 9 and 0 Friday. Ito yung present, di ba? On top of that, magpapatupad pa kayo ng odd-even scheme. Parang nakakalito ata. Mr. Chairman, siguro po, no, if I may, before MMDA response, kausap ko po kasi si Chairman Don kahapon bago niya in-announce ito. No? We just want to make it very clear, Mr. Chairman, to clarify lang po sa inyo at sa ating mga kababayan na ito pong idea na ito ay, ang proposal po ng MMDA ay i-dry run po muna ito for 1 month starting June 16. No? So, essentially po, ida-dry run po itong pinapakita nyo ngayon sa screen, Mr. Chairman. Pero habang dinadry run po ito, wala pong huli, walang violation, pero makikiusap lang po tayo ng cooperation ng publiko para lang po makita kung talagang magiging epektibo ito o hindi. For 1 month. Ngayon, i-assess po ng MMDA yan sa pagkakaintindi ko, Attorney Vic. After 1 month, kung yan po ay mapatunayan na epektibo, meaning napababa po talaga significantly ang number of vehicles, no, sa EDSA, yan na po ay pag-uusapan ng ituloy-tuloy, no? Pero kung yan po ay makita na medyo either hindi effective or kaunti lang ang naging epekto, i-rethink po yan. Kasama lang po ito sa mga, kumbaga, out of the box na iniisip ang MMDA. So, para lang po hindi kabahan masyado. Kasi lahat po tayo, Mr. Chairman, lahat po tayo gumagamit sa EDSA. Yung mga iba po nating mga kababayan, wala namang maraming sasakyan na may add, may even. So, para lang po to allay the fears of our motorists, dry run lang po muna ito. No? Yun po ay gustong ipaklarify ni Chairman Don. Baka po may gustong idagdag si nakakalito po tinitingnan ko to para nahihilo na ako Sa current number coding scheme, halimbawa 1 and 2, Monday, hindi ka pwede. Now, pinasok natin sa odd even. Pinagsama nyo kasing 1 and 2 sa current number coding scheme, and then pagdating sa odd-even scheme, nagkahiwalay sila. So, nakakalito, napaparami. Halimbawa, yung 2. Yung pag 2 ka, hindi ka pwedeng Monday, Tuesday, Thursday, Saturday. Pag 1 ka, Monday, Wednesday, Friday ka lang. Meron yung marami, araw na hindi ka pwede. Meron doon, kunting araw ka lang na hindi pwede. Kasi pinaghalo niyo yung sa odd-even, sa 1-2, dapat kung sa current scheme, kung pagsasamahin mo 2-4, 6-8, 1-5, 3-7, ganun dapat. Dito para nakakahilo, hindi ba, Attorney? Pag EDSA po, odd-even scheme lang ho talaga. And yung po kasing number coding natin na may 1, 2, 3, 4, yun po ini-implement lang 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. Mahaba po ang ating window hour from 10 a.m. to 5 p.m. Tama na. So yung pakiurong niya ulit. Okay. So yung current number coding scheme, yung last digit plate number 1 and 2, yan ay pina-implement lamang during anong oras po ulit? 7 to 10 in the morning and 5 p.m. to 8 p.m. 7 to 10 and then 5 to 8. So yes. Rush hour lamang. Yes po. So technically, kung lalabas ka from 10 a.m. to 5 p.m., it's free. You can use your car.
Pero yung sa odd even, That's absolute po. whole day absolute yun. Sa EDSA. That's why may binigay naman pong magandang alternative ang DOTR through the help of SMC Corporation na i-free yung toll fee sa stage 3 ng Skyway. And aside from that, si Sec Vince, yung binanggit mo kahapon, they will also add 100 buses. Opo. On the part of DOTR po, Mr. Chairman, so aparte po dun sa pagpapalibre ng Skyway, segment ng Skyway Stage 3, meron pa po kaming dalawang gagawin para po matulungan ng mga kababayan natin. Unang-una po is magdadagdag po kami ng up to 100 to 150 additional buses on the EDSA busway carousel. No? Currently po nasa 400 buses na po tayo. Dati po 350, nagdagdag po tayo last month ng 50. Ngayon po ay 400 na. Magdadagdag po tayo ng up to 550 total. So up to 150 buses sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Ikalawa po, dito po ang MRT3 management din natin. Currently po, we have 20 trains running, 20 train sets, no? Combination of 3-car train sets and 4-car train sets. Currently running on MRT3. Okay. Magdadagdag pa po tayo ng either 1 to 2 more, no, in the coming months, no. Sasagarin po natin sa abot ng ating makakaya, pati na rin po yung mga rini-rehabilitate po natin ng mga tren currently na sinoservice, pipilitin po nating magdagdag para lang po makapagdagdag ng ng capacity sa MRT3. Para po sa information ng chairman, bawat bagon po, no, yung bagon, 400 passengers capacity po yan, bawat bagon. So kung magdadagdag po tayong assuming ng dagdag na 3, 1,200 po kagad yon. Kung magdadagdag tayo ng 4, 1,600 and so on and Ilan so ang forth. bagon na idadagdag natin, Sec, at saan manggagaling yung bagon na yun? Meron po tayo kasing mga reserba. Hindi ba itong Dalian Trains? Hindi po, hiwalay pa po. Yung Okay. Dalian Trains po kasi, yun nga po, no? In fact, napakaganda po nung sinabi nyo, Mr. Chairman. Pinipilit ko nga po na sana magamit na natin finally, no, itong mga Dalian Trains na ito. Ang problema po, yung ating maintenance operator, yung Sumitomo of Japan, hindi pa po siya kampante as of now na gamitin pa po yon for safety reasons. Marami pa po silang ginagawang pag-aayos at pagtetest. No, pero pinapamadali ko po yan kasi 30 po yan, sayang po yan eh. Napakadami po nung Dalian Trains na yan. Kaya lang, alam niyo naman po yung nangyari nung nakaraan, no, kailangan pong ayusin, kailangan may babaguhin at kailangan siguraduhin na safe siya na gamitin ng ating mga kababayan. But as of now, nasabi po sa atin ng MRT3 na makakapagdagdag tayo ng hopefully 3 to maybe 5 more trains. 3 to 5? Opo. In the coming months. Pero kailangan po talagang siguraduhin muna ng Sumitomo na safe sila. Kasi inaayos pa po yan as we speak. But I think 3 trains in the next few weeks makakapagdagdag na po tayo. So at least 1,200 passengers po ang may dadagdag natin na makakasakay sa MRT3. No? At any given time. No? Okay. Pero nag-iisip pa po tayo, Mr. Chairman, no? Sabi nga po natin kahapon, initial pa lang po yan. Right now po, nag-iisip pa po tayo. No? We are racking our brains to really find other ways, no? to help our commuters. So, habang ongoing yung rehabilitation sa EDSA, so paano itong NCAP? Kasi, especially dun sa number scheme. Yes. I think naniniwala ho kami na yung NCAP makakatulong ng malaki sa pagbawas ng kalsada, especially during the EDSA rehab. Because on the first day alone, na-monitor ho namin for the entire day ang nag-violate kahapon 1,112. As compared ano mga violations na ito? as mostly disregarding traffic sign, EDSA bus lane, motorcycle lane violation sa Commonwealth,
Basically, yun po, and dun sa mga loading and unloading na violations. Pero as compared po last week, May 19, Monday, ang na-register ho namin is 3,982 sa no contact. Kasi even naka-TRO ho kami, minomonitor pa rin namin yung mga violators sa aming CCTVs. And May 19, Monday, naitala ho namin recorded 3,982. Samantalang kahapon, nung nagsimula ang NCAP, 1,112 lamang hanggang midnight. So makikita natin na nagbawas ng 2,800 violators. So it's really a deterrent, and lalong-lalo na po alam naman natin mga Pilipino para-paraan. Kapag coding siya 7 to 10, maraming lumalabas, so nakaka-capture namin yan. Eh kapag may enforcer, sisingit-singit, iiwas, pupunta sa pinaka-left, so hindi na siya makikita. But kahapon po, kahit ako nagulat, maluwag kasi yung mga usual na nagba-violate ng coding, hindi po lumabas nung alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. So, yung 2,800 na mga nagba-violate, malaking bagay ho yun. Especially kapag nagsimula na ang EDSA rebuild sa June 13. Okay, papakita lang tayo ng video. Yung mga sentimento ng mga motorista tungkol sa problema sa EDSA or yung mga magaganap na EDSA rehabilitation. Ito yung mga concerns nila, Comsec. Kasi araw-araw ka dadaan, buti sana kung gagawin lalakihan yung EDSA. Pero kung ganun pa rin, wala namang pagbabago pa rin yan. Maraming nagdaan na holiday, di nila ginawa eh. Ngayon wala, magpapasok ka na. Paano na yung mga commuters, mga estudyante? Sa gasolina pa lang eh, talo na. Hihirapan kami sa mga TMBS. Kasi kadalasan talaga, yan ang dinadaanan namin EDSA. Yun ngang hindi pa nire-rehab, na-traffic na. Yung pa kayang 2 linya lang o isa lang yung gagamitin, di ba? Magandang idudulot yan, pero hindi rin magandang idudulot yan. Dapat kasi yan, pinag-iisipan talaga nilang maigi yan. Ang sabi naman daw po nila is magkakaroon naman daw po ng alternate routes. Ipapadaan sa Skyway at magiging libre ito. Ano pong opinion niyo? Hindi pa rin, no? Kasi kung sa Skyway, lahat ng ng tao, ng driver, option, mag-i-Skyway. Kasi ini-inspect nila ang sa traffic. Hindi mapupuno yung Skyway. Pag napuno yung Skyway, paano na? Yun yung problema. 2 taon din kaming magugutom dyan sa sistema na yan. Ang grab driver, malaki pong apekto sa amin yan kasi imbis na mayatag namin ng mabilis ng mga pasero namin, hindi na. Okay. Alternate route. Meron na ho ba tayong mga assigned na mga kalye na alternatibong pwedeng puntahan ng mga motorista instead na paggamit sa EDSA? And what are these roads? Yes, Mr. Chair, aside from Mabuhay Lanes, nagkakandak po ngayon ng survey ang aming mga traffic engineers, and may mga pinag-uusapan din po na if there are some mga yung private or government institutions na pwedeng buksan para mapadaan during daytime, if it won't be in violation of security, mabibreach yung security. Yun po, isa po yun sa pinag-uusapan. Magdagdag ng mga additional Mabuhay Lanes and yung paglilinis po talaga ng mga alternate roads. And that's why tomorrow po may meeting din kami sa MMDA with the LGUs, different traffic heads ng 17 LGUs ng Metro Manila to tackle the issue dun po sa mga illegal vendors, illegally parked vehicles sa mga alternate routes. Kasi we also need the help of the local government units kasi walang ibang dadaanan at ibang alternatibong ruta yung mga Mabuhay Lanes na na-identified namin. Chairman, kaya nga, that's the reason ngayon pa lamang ma-identify na ninyo sa mga motorista, mabigay yung roadmap kung ano yung mga alternatibong kalsada na pwede nang gamitin. Dito, binigyan nyo kami. Kanina ko lang na-receive to. Rerouting 1NB, Macapagal Avenue from NAIA to Terminal 3, Andres Avenue, Salis Road, Magallanes, take Terminal 3 exit going to Nichols to
East Service Road to C5 Road, C5 to Kalayaan Avenue to Shaw Boulevard, C5 Road to Lanuza to Julia Vargas Avenue. This is good, but the public has to be informed. We will conduct, pag na-finalize so namin yan at the traffic engineers ng MMDA in When is it coordination. going to be finalized? By June po. Yun po ang first week of June, maglalabas na kami kasi. June 13 na. June 13. Tapos sa June nyo palang ipapalabas. Dapat now pa lamang. Baka po by next week. No, Kasi no, may mga sinusurvey pa po ang mga traffic engineers namin. Pero lalabas po kami ng at least a week before June 13. Chairman, di ba matagal na ito pinagplanuhan nyo itong rehabilitation sa EDSA? Dapat along the way na pinagpaplanuhan nyo na ito, agad-agad pinagplanuhan nyo na rin yung rerouting. Meron naman at na po. agad-agad para weeks before, in-announce nyo na ito na yung mga kalsada. Existing na po yung yan, yung mga additional lang po na pina-finalize namin na aside from Mabuhay Lane. When are you going to inform the public? Yung Mabuhay Lanes po, I want it now. nailabas na po yan. I want it now. But yung additional alternate routes na Sa ngayon kasi wala pa di ba? Po? So dapat now na ilagay nyo sa website nyo. At ako Nasa website na po yan yung mga Mabuhay Lanes. Matagal na po yung Hindi, from north to south, south to itong north. rerouting schemes, wala Yung pa. yung ibang rerouting scheme na publish na rin ho namin. But we're still looking for more alternate routes, especially yung paggamit ng, kung galing ka po dyan sa South Super Highway, may daan po dyan yung sinasabi nating East Service Road na ang tagus mo, C5. Kasi ang C5 and EDSA parallel na kukunti lang ang nakakaalam. And ang kadalasan ginagamit EDSA. Pero kung may tuturo namin sa ibang motorista na may daan nga po dyan, mas mapapadali. Chairman, dapat i-disseminate nyo itong information ito sa media. Kasi hindi naman lahat ng tao pupunta sa website ninyo. Yes po. Whereas pag sa media, mas mabilis, i-announce lang ito sa lahat ng channels. We will. Para may announce, mabigyan sila abiso. Secretary Vince. Mr. Chairman, you're absolutely correct po. No? This information needs to be disseminated now, as early as now. So, I think ang gagawin na lang po ng, namin, together with MMDA, is we will show the routes very clearly in both map form, kamukha po nung nasa kamay nyo, at i-detalye yung turn by turn, kumbaga sa Waze, turn by turn na direction para dadaanan ng mga kababayan natin. At ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Okay. Mr. Chairman. Ready naman na po yan. Oo, we will just disseminate it para po. And kasi mga po, kagaya na sinabi ni Attorney Vic, nandiyan na po yung Mabuhay Lanes na yan. I think ang sinasabi lang po niya is meron pa pong iniisip ang MMDA na dagdag na alternatibong rota na fina-finalize pa nila, pero tingin ko naman baka naman po by next week. Yung mga dagdag na yun ay ma-disseminate na rin po. Pero ito pong existing by tomorrow ay di-disseminate po. Yes, Mr. Chair. How about yung mga signages? Naka-ready na rin para i-guide yung mga motorista na ito papuntang Mabuhay Lane, ito yung papunta sa rerouting scheme. Yung mga traffic signages po sa Mabuhay Lanes, in place na po siya. From QC to Makati. Kung susundan nyo yung Mabuhay Lanes, tad-tad ho yung mga side streets at alternate roads ng Mabuhay Lanes. This is Mabuhay Lane going to south or going to north. Kompleto naman ho yan, Mr. Chair. At yun ang una naming inayos, yung mga signages sa alternate routes. Okay. Mr. Chair, if I may add lang po. Mr. Chair, in-announce din po ni Chairman Artes ng MMDA kahapon na isang critical na kailangan din gawin ng MMDA at katulong ng lahat ng mga LGU ay yung sisiguraduhin na itong lahat ng mga alternative routes po na ito ay free from obstructions. Okay. Illegal parking, baka may mga illegal vendors na nandyan. Kailangan po yan at kinumit po ng MMDA at ng mga LGUs natin ay clear po yan para tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. So, makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na gagawin din po ng MMDA yun. Okay, so meron ako nakita rito na meron kayong traffic signage na sinasabing magkakaroon ng temporary rehabilitation, lane closure, which is good. Sana sa kahabaan ng EDSA, meron tayo nito. Actually, it was placed during the weekends by Traffic Engineering Center ng MMDA. Bago po magkanda kami ng media press con,
kahapon, by weekend, nilatag na ho namin yan para 2 weeks, almost 2 weeks, 3 weeks before the start of the EDSA rehab, in place na yung mga traffic signages and public advisory. Sa buong kahabaan po ng EDSA yan, from northbound to southbound and southbound to northbound, nakakabit po yan lahat. Okay. Sino-sino pong exempted sa number coding? Alam ko yung TNVS exempted ata yun, ano? Yung mga angkas? TNVS, public utility vehicles, yung mga school buses, marked school bus, and electric vehicles and fully hybrid vehicles are exempted as per EVIDA law. So, how would you know kung electric vehicles yun o hindi? Unang-una Paano po, malalaman ng cameras? ang may mga, ano po yan, di ko alam may special plate na ba ang green plate, ang mga e-vehicles and fully hybrid vehicles, kakaiba po ang plates nila, ang color. So, madidistinguish po yan. And kumuha na rin kami ng may list naman po ang DTI ng mga fully hybrid and electric vehicles na nagpa-fly over dito sa buong Metro Manila. And we also have data from LTO, kamiting namin ho sila. So tinitingnan rin namin kasi nasa EVIDA law meron ding provision doon na sinasabi na yung exemption sa coding kapag dumami sila at for parang exigency or emergency reason, kapag may valid reason, pwede naman siyang i-withdraw. So, we're also looking at the numbers kasi baka ma-defeat naman ang purpose. Ngayon pa lang, marami na nagtatanong, naghahanap po, bibili ng hybrid e-vehicles, baka yun naman ang pumuno ng ating kalsada at that would be unfair. So, tinitingnan namin ang numero, hindi lang dito sa NCR, pati na rin yung mga neighboring provinces, Bulacan, Rizal, Cavite, yung datos ng electric vehicles and full hybrid kasi baka yun naman po ang bumaha sa kalsada and it would defeat the purpose and it would be unfair with other car vehicles owner. Correct. So, paano nyo naman malaman sa TNVS kung ito'y TNVS o hindi? Yung kahapon po, ka-meeting namin, yung mga TNVS operators, ibabalik ko namin yung sticker na may security features galing from MMDA dun sa mga TNVS kasi dati ho na-abuse yun, maraming nakakuha at nakapeke ng mga... May sticker sa ilalagay yung sticker sa plate? Di po, sa sasakyan. Na, halimbawa, Grab, may special security po na ibibigay kami na MMDA lang ang magbibigay sa mga TNVS as per our meeting kahapon para naman po hindi ma-abuse dyan. So sino mag-i-issue noon? Kami sticker? Po sa mga TNVS. Hihingi ko kami ng datos sa LTFRB kasi ang LTFRB po ang may list nito ng mga may valid na TNVS franchise. Okay. Hybrid vehicles exempted din, di ba? Alam ko full hybrid. Hybrid and electric. So paano nyo malaman kung hybrid ang isang sasakyan? Ang alam ko yung hybrid kapag nag-full stop ka, namamatay yung makina. Yun ba yun? Hindi, sa TNVS, paano mas... May marking din. Kasi may iba-iba kasi I don't hybrid. think so. Yung plaka ng hybrid saka plaka ng regular car. Iba po. Magkaiba? Iba po. Ano pinagkaiba? ED. Mr. Chair, yung number po nung hybrid and electric, kulay green po. Yung regular, black po. Okay. So nade-determine po siya, Mr. Chair. Okay. Exempt po sa coding, yung green, all green, tama ba, ED? Yun ang EV and hybrid na exempt kasi yun ang bibigyan lang ng LTO na may distinct feature na plaka. So alam naman po namin yan pag na-capture kung EV siya or hybrid kasi iba yung plaka. Okay. Yung sa TNVS, karamihan sa kanila, although magbibigay kayo ng mga sticker, parang regular car lang kasi yung plate ganun din eh. Diba? Now, magkakatalon sa sticker at yung sticker ay manggagaling sa MMDA para sila ma-identify talaga na TNVS. And how would they secure a sticker? Meron bang bayad yan? Hindi ko po alam ko last time wala namang bayad yan. Binibigay lang namin
Maliit lang naman yung sticker na may hologram para Saan nakalagay may yun? security. Saan ba yung mga taga-TNVS dito? Hindi kasi, Kasi the last time nagbigay kami sa gagamit kanila. kayo ng camera, di ba? Yes, Kaya parang kayo nabuli. sa likod data or sa windshield. Sa May, likod. kasi the last time may gano'n ako kaming Punta sistema. ko sa recto, paggawa ko. Kaya nga po, Nakalimutan ko. yung gagawin namin sikreto lang para hindi nila alam at may security feature yun. Kaya mahirap po. Hindi sir, sooner or later, no, you have to tell us. You have to be Yes. transparent. No, don't do that. Dito dapat maging ano tayo. Yun pong usapan kasi kahapon lang kami Hindi nga, nag-meeting. kaya nga, di ba, yung NCAP, papatupad natin, no contact policy dyan. Apprehension, no contact apprehension. Camera lang ang inaasahan dyan. So how would the camera knows na ito ay TNBS at ito ay hindi TNBS? Magkapareho lang ng plate niyan, pareho lang kulay ng plaka. We'll discuss that sa TNVS kung saan yung particular na spot lang na pwede ilagay yung sticker para alam din ng MMDA NCAP team na kapag ito nakalagay at may sticker, they are exempted. Paano natin malaman na hindi maabuso po yun? Like you said, Definitely, before na-abuso yun nga yun. po, we'll make sure that the stickers ay kakaiba at may special features na kami lang ang nakakaalam. Saan manggagaling po yun? May pinapagawan po ang MMDA niyan. Hindi, pero Parang- ibig sabihin, kayo po mag-issue noon, tapos Yes. ibibigay nyo sa mga operators. Yes po, and basically, we'll have a list from LTFRB to double check yung binibigay ng TNVS company sa amin, corresponding plate numbers. Okay. Kasi meron naman na po dyan expired na at hindi na na-renew. Para hindi rin ho talaga... Okay, so you're gonna go through the listing of... Yes, para may double check ho namin sa LTFRB. Okay. Ganun naman yung ginagawa namin, Doon yung binavalidate. mga counter. Yes. Okay.